Ito, ano, pinalibrate ulit natin siya. Nilagyan ko siya rito ng brace. Ayan. Once kasi na ito is walang brace, kapag ito medyo gumalaw na papunta ron, nawawala sa linya. Ito, nagkakaroon siya ng difference na ganyan. Isang malaking bagay kasi yung kapag gumalaw siya, 2 mm lang, malaking diferensya na yun sa ating paggawa ng ating aluminum. Bubukal na siya ng malaki. Kaya ginala siya ng brace para wag na siyang gumalaw. Maging same talaga yung kanyang pagcutting o yung kanyang sukat. Ayan, subukan natin siya. At dito ako nagsusukat na ako at gumamit din ako ng stop block at saka na lang siya inipit para maging silbi siya na stop block sa ating gagawin. Ito nga pala tinatabas natin. Ito yung pandingding natin sa screen door, which is ito yung YP200. Yan. Ito ginagamit natin para medyo makapal yung ating screen door. Kaya kung papansin nyo dyan, pag bumangga na ron sa ating stop block, pwede na tayong mag-cut at the same time as mabilis yung ating magiging trabaho pagka ganito. Kaya nag-DIY na nga lang ako ng guide na para sa ganitong mga proyekto natin. At saka kung papansin nyo talaga dyan is talagang straight yung ating cutting. Ayan o, talagang straight siya. Kaya nakahiligan ko na gumawa ng mga guide. Kapag gumagawa ako, mapakahoy man yan o mapabakal, aluminum, nakahiligan ko na o nakagawian ko na gumawa ng guide para sa mas mabilisang trabaho at saka mas accurate na pagtabas ng ating mga aluminum o kung ano man. Ito na nga yung ating bilang pang ito yung ating alco frame. Ayan, tapos yung alco frame sa isang buo may natira lang siya na 15 inches. Ayan, 15 inches lang yung natira sa isang alco frame na 21 feet. Ayan, sa isang frame 15 inches lang yung natira or 1 feet na lang kanyo, bali 20 feet o ang naubos natin sa isang perimeter ng ating frame na nagagawing screen door. Dito para maging same size siya, tatanggalin ko na rin yung ano dyan. Ayan, i-clip ko siya para talaga namang the same time talagang iisa yung maging sukat niya at mabilis. Ayan, nilagyan ko siya ng clip. Ayan. Saka ko siya ika-cut para same size talaga yung kalabasan ng ating pag-45 dito. Ito gumagawa ko mga front bracket gamit yung ating 1x1 na angular. Yan, naglagay din ako ng stop block para mas mabilis din yung ating paggagawa ng bracket. Gawa nga na medyo may karamihan yung gagawin nating bracket. Gumamit din ako ng stop block doon. Ayan, at kinulang nga ito ng isa. Bali, mababa lang inabot ng ating YP200. Ayan, nasa 75 cm lang yan. Pero dadagdagan ko na rin siya ng isa. Pero ako dito mga ito yung angular. Ayan, angular. Ilalagay natin dito sa loob ng ating ayan, sa alco frame. Ayan, ito yun. Lalagyan natin siya. Kung bakit natin siya lalagyan? Para maiwasan natin yung madalas na pagkabiyak dito. Kasi malimit na nabibiyak ito, lalo sa hamba, nabibiyak siya. Ngayon, ilalagyan natin sa pinakaloob niya para dito tatamaan ng pinakabisagra niya. Para mas maging durable siya o mas maging matibay siya. Lalagyan natin siya sa part na to. Ayan, dito sa loob natin siya ilalagay. Shoot lang natin siya rito para mas maging matibay siya. Tapos i-rivet natin dito ng ating bisagra para maging matibay siya. Gagawin din natin siya dun sa pinakailalim. Yung sa gitna kahit wala na, pero at least meron siya rito na magkapatatag sa kanya. Medyo makapal kasi ito. Dito natin ma-rivet yung ating bisagra. Ganon din yung gagawin natin sa may pinakahamba niya. Lalagyan din natin siya ng angular. Bali, 4 yung hinanda kong ganito. Ito pa yung 2. Yan. Ito. Yan. Ikakapit lang natin dito to sa tapat ng bisagra. Ayun na nga, kung mapapansin nyo, ayun na nga siya sa loob. Ayun sa part na yun. Meron din siya sa loob na nailagay na natin yung ating angular para bilang pampatibay sa ating tatamaan ng bisagra. Yan. Tapos i-rivet ko lang siya na isa doon sa part ng pinaka dito sa part na yan. I-rivet ko lang siya na isang piraso. Ayun. Para lang wag malaglag yung ating angular. At the same time, kung magtatanggal man tayo ng bisagra, pwede natin siyang palitan na hindi malalaglag yung ating angular. Yun lang ang purpose ng ating isang pirasong rivet doon. At dito ilalagay na natin yung ating YP200. Sa YP200 medyo masikip siya sa alco frame. Medyo, ayan, papasin nyo, medyo talagang
medyo maraming pukpok ang ginawa ko dyan. Gawa nga yung alpha frame natin, medyo hindi siya talaga akma dun sa ating YP200. Dahil ang YP200 talaga isa medyo may kakapalan talaga yan. Hindi siya akma sa ating alpha frame. Kaya konting tiyaga lang sa pagpupukpok para makuha natin ng maayos yung ating dingding. Hindi ko na nga medyo, yung iba ginagrinder yung gilid ng ating YP200. Ako hindi na, talagang tinaga ko na lang siya pukpukin. Yan, syempre rubber mulch yung gamit natin para hindi masira naman yung ating pandingding o yung ating YP200. Kaya papasin nyo medyo napabilis na yung pagpupukpok natin. Gawa nga na medyo lumuwang na ng konti yung daan niya. Sa una lang talaga medyo mahirap. Gawa nga ng unang pagdaan kasi siya. Pero pagka payari na siya, napakabilis niya na ipasok. Yan, temporary. Iba-black screw ko muna to yung ating pinaka-ilalim. Gawa na kulang nga ng isa yan dahil kinapos ng isa yung ating pandingding. Ito yung ating ampli mesh. Yan. Hindi nga pala ako professional sa paggawa ng ganitong mga project. Sa katunayan, pangalawang beses ko palang gumawa ng ating screen door. Yan. Pero kahit pa paano naman, nadadali ko naman siya na maayos. Basta talagang pagkatsaga lang natin siya pag-aralan. At ito na nga yung pinakahamba ng ating screen door. Ito na nga sinasabi ko, lalagyan ko na siya ng angular para mas maging matibay o durable yung ating kakabitan ng bisagra. Yan. Yung kasing dati na to, yung pagkapalitan natin, yung kasing lalagyan natin na to, meron na siya dating screen door. Yan, nasira na yung ating lalagyan ng bisagra. At the same time, yung ginamit nila doon sa pinakadingding sa ilalim ay stuko, which is yun medyo may kalambutan lang. Kaya pinalitan natin siya ng mas matibay. Yan, lalagyan ko lang siya ng isang rivet para hindi mahulog o malaglag yung ating umawala siya sa pinaka lugar niya kapag ka lagay na tayo ng bisagra. Yan, lagyan ko siya isang pirasong rivet. At ito na nga yung ating finished product ng ating screen door. Yan, kung dito mapapansin nyo rito meron siyang hamba na 1x1. Then dito gumamit din tayo ng Samsung handle. Sa part na to, ito yung ating YP200. Ayan, para mas makapal-kapal kaysa dun sa dating stuko na pagkapalitan natin. Yan, makapal yan. Then dito kinulang pa nga na isa. Hanapan pa natin siya ng isa pa para sumakto na yung ating screen. Yan, dito gumamit din ako dito ng alpha lock. Ito kasing alpha lock is maganda to para kahit na nasa labas tayo, may nalock natin yung ating screen door. Yan, syempre may bended handle dito sa loob. Yan, bended handle lang yan. Gawa nga ng hindi tayo pwede dyan mag Samsung handle. Baka tumama naman sa doorknob ng ating main door o ng ating pintuan. Yan, dito sa pinaka screen niya, gumamit ako ng 3 kinds of screen. Yung manipis. Yan, then ito yung expanded, tsaka itong ampli mesh. Yan. Ito na yung ating nalakalagay na nga rin yung ating pinaka hinges. Yan, nilagay ko na rin siya dyan. Yan, tatama na lang natin dyan. Yan, para maging matibay nga siya, lagyan natin siya ng angular. Yan, ganun lang guys, and thanks for watching.